sa speaker kung okay siya. Ayan. Ang ibig sabihin, nagpapangsin siya. Okay siya, buo ito. Pwede natin itong gamitin. Ayan o. Gagawin natin, papatayin muna natin to. Ayan o, namatay siya. Ayan, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ayan, dumating na yung in-order kong spare parts para doon sa subwoofer. Nahihirapan akong repairin yung subwoofer. Mahirap kasi maghanap ng pyesa, ng mga ganong pyesa. Naghanap po sa online pero wala akong makita. Kaya nakapag-decide ako na bumili na lang ako ng isang assembly na subwoofer amplifier. Ito yung nabili ko. Ito yung bubuksan natin. Ayan, tingnan natin kung ano yung laman. Titingnan natin kung akma doon sa pagkakabitan natin na subwoofer. Buksan na natin to. Maganda yung pagkabalot. Nakabalot sa bubble wrap. Kaya safe na dumating dito sa akin. Talagang balot na balot. Maliit lang pala siya, oh. Heto, naka-plastic pa siya, oh. Anong kasama niya? Mayroon pa siyang kasamang volume knob, oh. Ikakabit natin to sa paggawa natin. Ayan, oh. Ang power supply nito ay mula 12 volts hanggang 24 volts. Oh, hindi delikado na ma-over voltage. Kahit maglagay ka ng 12 volts, okay lang. Kahit maglagay ka ng 16 volts, okay lang. Kahit maglagay ka ng 20 volts, okay lang. Kasi ang voltahe niya mula 12 volts hanggang 24 volts. Ayan siya. Ang gagawin natin, titesting natin kung gagana. Susuplayan natin siya ng power supply. Pang-supply ito sa input. Pang-input ito. Sa pang-audio, hindi pa ito pang power supply, pang-audio. Kukuha tayo ng power supply. Ito, 12 volts ito. Supplyan natin ng power supply. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kuha lang tayo ng maliit na screwdriver. Ito na. Ang problema ko, wala akong speaker. Pagtitestingan. Titestin lang natin kung gagana siya. Ayan. Baliktad. Oh no! Bakit ko kinakabit yung positive sa negative? Konting ingat lang sa pagwa-wiring. Pag nagkamali ka, hindi gagana. Pag ganitong mga DC volt, ingat-ingat sa mga polarity. Baka mabaliktad. Bago ko ikabit tong isa, check natin kung tama yung polarity niya. Gagamit tayo ng tester. Saksak ko na dito sa extension cord sa ating power supply. Yan, may power supply na siya dahil umilaw na yung nandyan.
Umilaw na yung pilot light. Buhayin natin tong ating multitester. Yan. Tingnan natin kung ilang voltahe itong gagamitin natin para malaman natin yung polarity. Ang kulay lang dito, kulay puti at pula. Yung puti, yun yung negative. Yung pula, yun yung positive. Nasa 12.5 volts siya. Yan, tama yung polarity natin. Ituloy natin. Hugutin muna natin to. Baka magdikitan habang kinakabit natin yung power supply. Heto na. Yan, makikita natin yung kung gagana sa pamagitan ng tester. Wala pa tayong speaker. Positive. May lalabas diyan na voltahe kahit pa paano. Heto siya. Bubulyong natin yan. Saksak na natin. Ayan. Tingnan natin sa voltahe. Lagay natin sa AC. Sa AC. Gumagana po yung kanyang pilot light. Oh. Natanggal pala. Oh no! Wala siyang lumalab sa voltahe. Kanya, anong volt niya? Natanggal. At kasi nakapix yan. Kukuha tayo ng panundot dyan. Testing natin kung mayroong lalabas na kung kakaroon ng reading. May lumalabas na signal. Okay siya. Talaga itong speaker talaga. May lumalabas kasing voltahe niyan, kaya ganyan siya. Ang sabihin, buo. Titisting na lang natin sa speaker kung okay siya. Ayan. Ang ibig sabihin, nagpapangsin siya. Okay siya, buo ito. Pwede natin itong gamitin. Yan o. Gagawin natin, papatayin muna natin ito. Namatay siya. Yan o, namatay siya. Nagpo-produce na kasi ito ng signal. Okay siya, pwede natin siyang gamitin. Kukunin ko na yung speaker para may pang-testing tayo. Ngayon, magkapatuloy tayo. Ititesting na natin itong speaker. Magtitesting tayo na mayroon ng kasamang speaker. Yan, kanina walang speaker, sa tester lang. Yan. Kakabit ko na dito sa output.
yung puti sa negative. Yung pula sa negative syempre. Ay sa positive syempre. Yung pula sa positive. Testing natin. Baka testing natin kung okay yung speaker. Okay. Okay. Kabit na natin. Ayan, nakakabit na. Saksak natin itong transformer. Ayan. Gagawin natin, testing natin sa audio. Ibaba mo natin yung volume. Gamit tayo ng player. Ito yung player na lang gamitin natin. Testing natin kung tutunog itong player na ito. Ganun talaga. Lahat ng gagamitin mo, lahat iti-testing mo. Wala ba ditong video dito? Ito. Mayroon tayong video dito. Ang bagal naman. Bagal naman niya. Ayan, may audio na. Ayan. Tingnan natin kung tutunog. Dapat ito, tumunog to. Ayun, tumutunog. Ito yung palakasan. Ito yung sa volume. Okay siya. Okay siya. Hindi kaya ng transformer, mababang amperahe niya. Isa pa, wala naman siya sa speaker. Yan, okay na. Pwede natin itong ikabit doon sa loob ng speaker. I-mount natin yan. Pwede natin itong ikabit doon sa loob ng speaker. Magkakaroon lang tayo ng panibagong butas. Ayan, okay na siya. Kaya ganyan ang tunog dahil mahina ang capacity nito. Mababa lang ang amperahe nito. Ito kasi medyo mataas ang amperahe nito. Kung ganda nito, pwede mong i-adjust yung bass nya. Ito, hindi na natin ito ikakabit to. Hindi, ikakabit natin to. Yan. Okay na. Kakabit natin sa malaking speaker. Okay na siya. Meron akong biniling power supply para doon sa subwoofer.
Hindi ko to nabili sa online. Nabili ko lang to dyan sa tabi-tabi lang. Ito yung gagamitin kong power supply para doon sa amplifier whopper. Hindi mas yung kanyang power supply dahil mataas yung kanyang voltahe. Nasa 65 volts. Yung nabili kong whopper amplifier, nasa 24 volts lang. Kaya naghanap ako ng pang power supply doon sa whopper amplifier. Ito na yung nabili ko. Yan. Buksan na natin nang magkaalaman kung anong laman. I-check na natin yung voltahe niya. Itong nabili ko, ang kanyang voltahe mula 12 volts, 15 volts, 16 volts, 18 volts, 19 volts, 20 volts, 24 volts, hanggang 24 volts siya. Ang gagamitin natin na voltahe ay 24 volts. Hindi natin kailangan yung mga mababang voltahe. Kasi ang pagsusuplayan natin yung amplifier booster na nabili ko. Doon natin gagamitin ito. Buksan na natin nang makita natin kung ano yung laman. Yan. Ang una kong nabunot ay power cord. Tapos, pangalawa, yung mga iba't ibang mga tawag ito. Yung mga pang-output sa power supply. Iba-iba yung kanyang plug. Mayroong maliit, mayroong medyo hindi ko alam kung anong mga size nito. Ito malaki. Ito mahirap i-describe yung mga yung mga sizes nito. Ito yung maliit, mas maliit, pinakamaliit. Ito malaki, medyo malaki, pinakamalaki. Yan na yan. At ang pinakahuling laman ng box, ito na yung transformer. Ang gagawin natin, isasaksak natin sa power supply. Tanggalin muna natin tong tali. Ito, kakabit natin tong power cord. Testing muna natin para magkaalaman kung ilang voltahe nga talaga siya. Nakaset na siya sa 24 volts. Ang gagawin natin, ilalagay natin sa pinakamababa sa 12 volts. Naikabit na yung isa, sample yata yun, Ito pala yung pinakamalaki. Yan, umilaw na siya. Umilaw na sa 12 volts. Ang gagamitin natin ay yung 24 volts para ma-maximize natin yung power ng subwoofer na speaker. Yan. Ang gagawin natin, bubuksan natin to. Hindi natin kailangan yung kaha. Kapag nilagay natin to sa kaha, pag tumudong yung speaker, magkakalabugan to sa loob. Ang gagawin natin yan, itotornilyo natin. Bubuksan natin to. Ito, itatabi ko lang to. Mapaggagamitan ko to sa panghinaharap. Yan. Tatanggalin itong wire na ito. Yan, maganda to. Sa panghinaharap, baka meron tayong magamit. Kasi to, hindi ko na magagamit to. Gagamitin ko yung wiring nung sa subwoofer speaker. Tatanggalin natin para kasi pag nakasaksak yan, binaklas natin at may magkadikitan sa loob, masisira yung transformer na binili natin. Gagawin natin, bubuksan natin. Hindi ko alam kung paano bubuksan to. Ang gagawin ko dito, sisikwatin ko na lang to. Ingat-ingat lang. Madali yatang buksan. Tanggalin mo natin to. Nakakuha to. Pwede palang buksan. Hindi naman pala siya nakadikit. Mayroon lang siyang mga lock. Matanggal mo lang yung mga lock niya. Matatanggal mo rin to.
Yun, natanggal na natin. Ayan o. Ito yung laman niya. Tatanggalin natin tong kaha. Di-disassemble natin to. Nakadikit sa likod. May dikit ito. Sikwatin natin, baka masira yung sirkuito niya. Ayan. May dikit siya, dinikit naman siya. Ang problema yung pagtotornilyohan natin. Saan tayo magtotornilyo nito? Ito, tatanggalin natin to. Kasi ito, tatanggalin din natin to. Ang problema yung pagtotornilyohan. Isang tornilyo lang magagawa natin dito. Ayan. Ito, babaklasin natin to. Hindi natin kailangan tong selector switch. Ipipix natin sa 24 volts. Ayan, ganyan ang gagawin natin. Ito, tatanggalin natin tong 220 volts. Ayan, tatabi natin to. Magagamit natin to sa panghinaharap. Ayan, o. Hanggang dito na lang. At ipakikita ko sa inyo ang pagkabit nito doon sa woofer speaker. Sa pag-aayos nito, hindi ko na ipakikita, hahaba yung video natin. Yan. Ipakikita ko ito kung paano to i-install doon sa woofer speaker. Yan. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay po ninyo sa Brother Jun Tech.